What's up mga kamoto? Welcome sa isa na namang ride kasama ang aking OBR. Dahil sa ride na ito, iikot namin kayo at ipapasyal namin kayo sa Batangas. Babiyahihin natin ang isa sa mga famous ride destinations dito sa Batangas, kung saan makikita natin ang pinakamataas na statue dito sa Pilipinas at ang kauna-unahang glass walk dito rin sa Pilipinas. O diba? Hitting two birds with one stone. Dahil nasa Batangas na lang din tayo, syempre kakain na tayo ng chicken chami at ang sikat na Batangas Lomi. At syempre, palalagpasin ba natin yung pagkakataon na masilayan ng napakagandang beach ng Calatagan, Batangas? Lahat ng yan ay napuntahan namin gamit ang aming bagong motor na Yamaha Fazio. Kaya habang nabiyahe tayo, bibigyan na rin namin ng review ang aming bagong motor na Yamaha Fazio. Napaka-solid ng rides na to mga kamoto. Kaya ano pa bang inaantay natin? Simulan na natin ang ating Batangas rides. Ay, hindi yan yung ride natin ngayon ha. Ito, yan. Ang ating Pasio. Ayan. So, first things first, in-upgrade na namin yung sa front shock. Pina-repack. Tapos naka-race power na to, inverted. Ang arte. No, ako, nagpapa-upgrade ng shock ng P6 ko. Tagal ng approval, nag-arit pa. Dito, gusto inverted pa. Isa lang kasi yan. Sa'yo dalawa. Tayo pupunta ng pinakamataas na statue sa buong mundo. Buong mundo hindi lang Pilipinas. Mundo yun? Oo. Hindi mo alam yun. Hindi. Ito yung compartment ng Fazio, good na. Para sa mga lalagyan. Yung Insta360. Yun, at sa ride natin, kasama natin tong Insta360 na ito. Yeah. What's up? What's up? Welcome po sa aming Batangas ride. At ito rin pala yung aming bagong motor na Yamaha Fazio. Kung mahuhulaan nyo kung anong pangalan ito, syempre may pangalan ng motor, di ba? Yung PCX namin, ang pangalan Nick. Itong Yamaha Fazio, mahuhulaan nyo kaya yung pangalan? Magbibigay ka ba ng clue, Sel? Ng clue? Wag na, basta pag na... madali lang hulaan. Pero, pag nahulaan nyo ng tama yung spelling, chat ko kayo. Para chat tayo. Malay nyo, di ba? Para chat tayo. Malay nyo, pakitain na tayo ni YouTube. Hindi magpambili na tayo ng premyo. So, comment nyo sa comment section pag nahulaan nyo kung anong pangalan ng aming Yamaha Fazio. Tignan natin kung anong pwede nating magawa. Ano to? Batangas! Yeah! Woohoo! Yeah! Nauwi ka ng Batangas! Tawag dito ay sunshade technique para hindi tayo mainitan. Init dito sa Batangas ngayon. Lagi naman mainit sa Batangas eh. Ewan ko, ano meron sa Batangas patang init? Bulalo, tsaka lomi. Magluluto. Time check, 7:58. Tayo ay nasa bahay na ng Santo Tomas, Batangas. O sana bago mag 9:30 nandun na ay! Isa sa mga napapansin ko sa Pasio eh. Pagka may mga sasakyan, kasi nakikita nila, syempre maliit na sasakyan, niisip nila, mabagal to, bahala ka, unahan kita. Hindi kita pagbibigyan, kasi parang gano'n yun. Napapansin ko. Mamaya na tayo mag-review. Rides muna.
Kung gusto nyo madinig yung aming review sa aming Yamaha Fazio, stay lang kayo sa video. Pero for the meantime, punta muna tayo sa Monte Maria. Diba, syempre, re-reviewin namin to pagkatapos namin i-ride. Diba? Siyempre, after natin reviewin, dapat i-test ride natin yan. Test ride Okay mo. ba yun? Mamaya, kayo yung mga nagbabalak bumili ng Yamaha Fazio, hintayin nyo, maya i-review namin. So, let's go. Okay guys, nandito na tayo sa Lipa, 8:21. Sipin nyo, 7:58 nasa Santo Tomas tayo, 8:07 nasa Panawan, 8:21 nasa Lipa na tayo. So in span of 20 minutes lang, tatlong bayan na kagad yung nakalagpasan. Dire-diretso lang. Hey, ang aga niyong mga panya, bossing! Ayun ang pangit sa turismo dito sa Pilipinas, no? Kapag ka mag-e-eleksyon, hindi masyado. Imbis na puro view yung makita mo, puro mukha ng mga politiko yung nakikita, eh, no? Oh! Paano ako matututo niyan? Hindi mo ako pinag-ride ng highway. So, banda dito sa Lipa, ganito na yung traffic ng 8:30. Tirik na araw pagdating namin dun sa Monte Maria. Ano oras na ba? 8:30. Grabe, tumutulog pawis ka sa likod. Traffic eh. Yan ang maganda sa Pasyo. Yan lang, may bakal. Sa mga subscribers natin dyan, tsaka mga frequent viewers namin dyan, na-miss nyo ba yung maingay naming tambucho? Tahimik ang ride natin ngayon. Papalitan na ba namin ng tambucho tong Pasyo? Comment down below. Cuenca, Taal, San Jose, Batangas City, ha? We are on the right track. So hindi tayo papuntang Cuenca, tayo diretso. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Panis ka ha, may Bible verse sila. Tayo, wala. Philippians 4:19. Ang konteksto niyang I can do all things through Christ na yan, eh kapag ka ikaw ay gumagawa ng mga for the cause of Christ, magagawa mong lahat na dahil palalakasin ka niya, hindi dahil kunyari magbabasketball ka, I can do all things through Christ. Diba? Magbaboxing ka, I can do all things through Christ. Hindi yun. Ang context nun, lahat ng mga gagawin mo na for the glory of God, for the cause of Christ, ay bibigyan ka niya ng kalakasan. Kaya magagawa. Hindi naman dahil sa KJ tayo, pero ayun po ang context na ng verse na yun. Yan, ang ganda na ng kalsada. Pwede nang humarurot. Wala ba makakasalubong na PCX dyan? Gusto kong overtaken eh. Yun, no? Ang probinsya ng Batangas dun eh, kilala sa mga malalaki at mga sinaunang simbahan eh. Katunayan, pagka na Holy Week, ito yung mga famous destination para sa mga bisita iglesia. Kasi halos magkakatabi yung malalaki at saka mga magagandang simbahan. Ayun, simbahan, ano to? Ano simbahan to? Ay, garden pala. Wala ko. Simbahan eh. Pero tinignan ko sa Google Maps, itong kalsadang to na dinadaanan natin, merong humigit kumulang na 30 na simbahan dun sa perimeter niya. Grabe. So, tipong kakanan ka lang ng konti, maya merong mga simbahan na. So, ganun kadami. At hindi biro yung mga simbahan na yun, ha? Mga Padre Pio, mga kilala at tanyag na simbahan. Sa church namin, walang ganun, eh, no? Walang bisita iglesia kaming ganun, eh. Pero ang ginagawa namin, at baka pwede nyo rin gawin, eh, syempre, pwede naman tayong manalangin.
Sabi sa Bible, Jeremiah 33 verse number 3, call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Bisado mo ba yung mga tumarteng? Matagal ko nung kabisado yun. High school pa lang ako. Isa yun sa mga life burst. Tumawag ka lang sa kanya at papakitaan ka niya ng mga bagay na hindi mo inaasahan. So time check, 9 AM. Hindi namin alam kung nasan kami. Ganda naman ang bridge dito, may pa-suspension bridge pa. Guys, nasa Batangas City na pala kami. Dito pa lang nakikita ko na yung statue. Batangas City, yeah! Pero sabi mo, may pera pa tayo. Wala, ano? Kawin 200 agam. Wala, dati sa agam. Saan ka makikita? Nagra-rides, 200 lang ang daan. Nakalad ba? Nakalad ba? Oo. Dito lang yan sa page namin. Palagay ko kung itong ride natin hindi bayan-bayan, kasi kanina pa bayan-bayan yung dinadaanan natin Mabilis lang to Wala pa dito ano pa. Ano? Access road ba yun? Tawag ko. Bypass road. Bypass road. Oh, Shell! Dito opisina ni Kuya Ariel Bonyo. Ang layo. Ganda ng pasok ng hangin sa helmet pag gumanon ako. Meron din, meron din. Gitna, meron din. Oo. Doon sa isa kong helmet, pag gumanon ako, parang nawawala ng hangin. Barangay Tabangaw, Ambulong. Hey, ganda. Uy, grabe, lalaki. Gusto ko sana sabihin, sige na nga, sasabihin ko na. Alam nyo ba, na kaya mahal ang Shell kasi ito based to sa DOE DOE nagsabi na to, Department of Energy. Kaya mahal ang Shell kasi sila ang mayroong pinakamalinis na planta. Malilinis naman yung lahat ng mga gasoline station, sabi nila. Karamihan naman daw ay malilinis. Pero yung pinakamalinis, Shell daw. Based sa inspection, wala daw lagay yun, sabi ng mga tropa pips natin sa DOE. So ayan, so sa kanan, ayun ang pinakamalinis na planta ng gasolinahan. Ito, mukhang galing na sila sa Monte Maria. So sisilipin namin doon yung Miracle Walk, na alam ko namang hindi pa bukas, pero something to look forward. Ito yung kauna-unahang glass walk sa Pilipinas Wow! Tipin mo, maglalakad ka doon, makikita mo yung bangin sa ilalim mo. Kaya ng Pasyo pumunta sa Monte Maria from Angono, Rizal. Ilang kilometer? Nakakita ako 100 kilometer. 113 na. So after nito, pagpunta natin sa Monte Maria, bibigyan namin ng review after 100 kilometer ride. Kamusta ang ride gamit ang Fasio? Pero so far kung usapang dadaling ka from point A to point B, kaya ng Pasyo. Sabi ni Google Maps, 24 minutes. Time check, 10:01. God is Able Baptist Church. Hey. Uy, hey. Oy, Titanic Ay, hindi pala yan. Ito, nagpapayaman sa Batangas. Grabe na ka ng planta. Walang ikaya kaya. So, alam nyo ba na yung statue na yan ay mayroong 12 na crown. Ang sinisimbolo daw nun ay yung 12 tribes of Israel.
Oo, sakit ha? Stomach in! Stomach in! First time napipitan ni Pasyo. Pwede ang makatas. Oo, pwede. Ano, ang taas na. Taas, nakakalulang, yan pa lang. Oo, parang gusto ko ng office. 10 pesos naman. Tayo na pala sinabi namin kasama kami. Joke lang, honest tayo. Thank you. Yung topic sila buhos mo. You're everything under the sky so blue. I found my piece of heaven, spending my days with you. You are my piece of heaven. Under the sky so blue, I found my piece of heaven, spending my days with you. Hindi pa namin nasulit yung 150. You are my piece of heaven. You are my piece of heaven. Yeah, you are my piece of heaven. Chicken Charlie. Masarap. Ano masasabi mo sa Chami? Sarap. Kakaibang pansit siya eh. Parang matamis na maanghang. Kasama yung pangalan ng... Ayun nga, fit. Sarap. Oh! Wow! Mas maganda yung view ng palabas na. Ayun! So, papunta na kami ngayon sa Calatagan. Pero bago ang lahat, mag-i-stop over muna kami sa Taal. Stop over lang kami doon bago pumunta ng Calatagan. By this time, palagay ko meron na kaming long ride review para sa Pasyo. Tama-tama, medyo lubak-lubak yung dinaanan. Kasi, palagay ko naman lahat naman ng Pasyo, lahat ng bumili ng Pasyo parehas na parehas sa first feedback natin. Matagtag talaga. No first time kong inupuan, okay naman pala yung suspension. Tapos ganun ko pa, pinress-press ko pa yung harapan. Sabi ko okay naman. Pero nung nandoon na kami sa sisig, parang ganun yung pakiramdam. Tapos parang pag medyo mabilis ka na, pag 50 above ka na, parang may micro vibrations na nararamdaman. Kaya pinarepack namin kagad yung front suspension, tapos in-upgrade yung rear shock. Wow! So naka-race as usual, naka-race power. Kung ano yung nilagay natin sa PCX, yun din nilalagay natin dito sa Pasyo. Pero malupit to dahil inverted. Kung sa PCX kasi, sinabi ko sa'yo, upgrade ko yung PCX, inverted rear shock. Hindi ko naman nagpaalam sa akin. Oo, no, kaya nga, halimbawa, ngayon naman. Sabing inverted rear shock, tanongin mo, magkano? Tanongin muna, magkano? Magkano? 8,000. Mahal naman?
Nakita niya. Pero yung 4.5 niya, tapos pinalagyan niya pa ng MDL tsaka busina na hindi ko ginawa sa PCX yung busina. Eh, pag sabi ko, abutin ka ng 8,000. Okay. Eh kasi meron ako dyan reason. Ano? Kung compare natin sa PCX, syempre, iba talaga yung level ng pag-tank nitong si Oo. Casio. So dapat kailangan niya talaga yung shock na better. Dun, kung i-base ko sa katawan niya. Oh. Kaya parang okay lang na magpundar sa magandang shock sa Casio. Eh, 57 minutes to go. Samahan niyo lang kami ng patuloy pa sa aming ride at ang aming review sa Casio. Maaaring nandito kami sa video namin kasi inaaral mo kung kaya ba ng long ride ang Casio. Tignan natin, let's go. Gas update. Naubos na yung 130 pesos na pinakarga ko kanina. From Susana Heights hanggang ngayon 130. Yun lang guys. Oh! Ay sorry, traffic lang dito. Oh guys, ayun yung cost ng traffic. Truck, Mirage, saka yung jeep. Mukhang... Kasi ito, ayun tama yung kurba niya eh. Ito pinilit. Siguro hindi niya pinagbigyan yung gilid nung Ba't tayo bumili ng Casio? Para sa akin. Oo, Bakit nga ba? Bakit mo ba ako? Ayaw mo na ako maging OPR? Hindi naman. Hindi kasi sa akin, nagugol ko na yung PCX. Sipin mo, nagsagada tayo ng Baguio. Umaalog-alog na yung mga pairings eh. Yung top box ko, malapit na masira eh. So yung bracket. So, isipin mo na, dalawa yung nakakarga. Tapos, may mga gamit pa tayo. So may PCX tayo, tsaka Casio. Magagawa natin yung gusto natin gawin. Gusto natin mag-camping, di ba? So, magagawa natin yung tent, tsaka yung higaan. Kung hindi tayo mag-overload. At, hindi natin ina-at-risk yung safety natin. Di ba? Ayun. Tsaka, para yung sa parang binigyan ko yung Casio, ay yung PCX, parang may option din ako may option din tayo pagpapasok sa office. Pwedeng yung PCX dala natin. Pwedeng ito. Okay, pwedeng dalawa. Ako, maliban sa pang-long ride at pang-travel, pwede kong service pag mamamalengke ako, pagpupuntahan ko sila mama. Ang mahal kasi ng pamasahe sa amo. Oo. Sus me, 30. Oo, papuntang Ganit pa sila nun, mura pa daw yun. Balikan, 60 pesos na agad. Eh, samantalang ito, 130 lang ang pagas natin. Halos buong araw na tayo mobya. Oo, 130. Kalahati. Mukhang aabot yung full tank hanggang Kalatagan. Pero syempre, bago tayo pumasok ng Kalatagan, magpapakarga na ako. Tapos kaya din ako pumayag na magmotor na. Kasi syempre, gusto ko din matutunan na mag-drive. Kasi hindi naman hindi naman lagi na ipagdadrive mo ako. May mga time na ako lang yung mag-isang aalis. So, nagpaplano kang bumiyahe mag-isa? Hindi, kunyari, pasok ko sa opisina. Baka hindi magbigay. Oh. Tapos may importante akong lakad. Oh. Eh, ang hirap mag-commute. At least kung marunong magmotor, makakabalis ako ng may sariling sasakyan. So in short, tayo mo nang hinahatid kita. Siyempre gusto ko yung natin mo. Ayoko lang mag-commute ako kasi hindi mo ako makahatid. Kaya guys, sa mga meron ng Casio dyan na nanonood, meron ng Fazio o merong gustong bumili ng Fazio, bakit Fazio ang kinuha nyo o kukunin nyo? Comment nyo nga dyan para makakonect tayo. Baka mamaya meron kaming magandang benefit na hindi pa namin alam. Para ma-enjoy din namin. Ganda ng kalsada dito sa Batangas na.
So 20 minutes, nasa Taal, Batangas na tayo. Ang tawag sa segment na to ay OBR check. OBR check. Oo. Kamusta naman ang riding experience Riding ng Casio para sa isang OBR? Siyempre, yung mga rides natin kasi, ang mga tropang couple rides dyan. Pang chill siya. Chill? Oo. Pero compare ko sa ibang 125 na nasakyan ko. Oh. Comfy. Comfy Comfy tong na. fascia. Oo, comfy tong fascia. Para sa mga 125 na lane game niya. Pero kung Malapit na kukumpara mo yung sa ano eh. PCX natin, Siyempre, mas comfy ang PCX para sa akin. okay na. Kasi, Pero yun nga, siyempre, disclaimer, take note, in-upgrade namin yung shock absorber. Pag hindi, palagay ko, negats talaga. oo. Parang ano eh, nung in-upgrade namin yung shock absorber, ang rating ko sa Casio ay 4.5, sabihin natin gano'n. Off na off talaga eh. Kasi nung paghaga ko, ang liit. Naliliitan ako. Eh kasi nga, from PCX ka, kaya mali para sa'yo. So, Ayun. ako nakatawan Saka lang, lapad-lapad ko. Pero hindi mo naman kasi binrito Oh, para hindi, sa'yo, oh. para sa akin. Oh, yun nga. So, kung yung katawan ko, bibase ko sa fascio, sukat na sukat. Oo. Pati Tapos, yung tagtag talaga. Kasi yung liit ng motor, matitiis ko yun eh. Bakit? Dahil nagamit ko eh. So 4.5 yung rating. Nung in-upgrade mo yung shock, naging 7.2 na yung rating ko. So from 4.5, naging 7.2 out of 10. ako naman pa, yung unang na-ride ko tong fascio, sa build ng katawan ko at sa height ko, nagustuhan ko kahit hindi pa siya napapalitan ng shock. Kasi magaan ako eh. Oh. So parang pinito tong So, fascio na mabigat to. ako sinasabi. Oo. Parang yung fascio na to, gawa yung shock para sa weight ko. Kasi hindi ako natagtag. Siguro ang napansin ko lang sa unang sakay sa fascio, yung sa harapan nga. So yung shock, okay siya kapag lightweight yung sasakay. Ano, Pero pag yung katawan pang sayo, tapos may sakay ka pang pero hindi, OPR. sabi mo nung napalitan ko yung shock, pag uwi ko, sabi mo, pang premium feels na, di ba? Ibig sabihin, meron talagang noticeable na Oo, pagbabago. may noticeable na mababago. Hey guys, welcome po sa Taal. Yun Malailocos guys. Solid, ganda. Oo, nagaganda. Yun Ganda. Malailocos Parang Ay, palagay ko it's a sign na pumunta na tayo ng Ilocos para makompare natin ang Taal. Ito na yung simbahan. John Gunasal, si Papa Bear. Yan sa mga sikat na simbahang binibisita. ay, ang ganda dito. Kumain muna kami dito sa AA's Lomi House. Ang logo nito. Masarap. Dalawa yun. Legit na legit, authentic. Authentic, masarap. Sa lahat ng nakain kong Lomi, yun ang the best. Nakakain na ako doon sa Lipa, sa Cuenca. Tapos finally dito. Ito yung pinakamasarap. Dito lang sa Double A. Grabe, pag busog pa tayo niyan, nag-enjoy tayo sa Lomi. Paano kung gutom na gutom tayo? Masarap nga. Sarap. OG. Kala ko, natikman ko na yung masarap na Lomi dun sa Cuenca, hindi pa pala. Mas masarap. Ito yung pinakamasarap na Lomi na nakain na.
So ngayon naman ay papunta na tayo sa Calatagan Yes. at magbi-beach. Swimming trip naman tayo. Nag Monte Maria. Nagpunta sa Hello. Nagpunta sa ko, chinek ko yung sound. Hello, kasi siguro. Hindi ka na naman nag-CR. Nag-share ko Ay, sir. pagdating. Papa. Nag Monte Maria, kumain ng masarap na authentic lomi. Ngayon naman magbi-beach tayo. Kota na ako sa ano na ngayon. Ba't pangalan sa basta nila? Ah, Kasi chami, ang sarap din. Oo. Tapos ito naman yung lomi. Good luck sa akin. let's go guys, babakbakin na natin to. Yan na guys, Calatagan, Nasugbu, Kanan, Agoncillo. Calatagan. Puro tayo food trip. Ride trip. Food trip. Mamaya, swimming trip. Ang ride na ito ay may humugit kumulang na 235 kilometers from Angon, Rizal to Calatagan, Batangas. Been waiting for a lifetime to meet the dawn at midnight and reach a goal unattainable. Umalis kami ng 4:30 AM at nakarating sa Monte Maria ng 11 AM. Nagkaroon nga pala kami ng 2 stopovers papunta sa Monte Maria para sa breakfast at para sa coffee break. Looking for someone, looking for someone. Umalis naman kami sa Monte Maria ng 2 PM. Nakarating sa Taal ng 3 PM. Kumain muna kami doon ng masarap na lomi. Pumunta rin naman kami agad sa Calatagan pagkatapos. 5:30 na rin nung kami nakadating sa Calatagan. Been waiting for a lifetime. Heto na rin nga pala ang nagastos namin sa rides na ito. Sana ito'y makatulong sa pagpaplano nyo ng inyong Batangas rides. My time is up when dark falls. The end of the road, the lights go. I'm looking for someone to raise the bar. Looking for someone, looking for someone. Looking for someone, looking for someone. Looking for someone, looking for someone. Looking for someone. Looking for someone. Sinong nagsasabi na mahina ang pasyo? Hindi po mahina ang pasyo. Na 90 natin, 90. Give me 90, give me 90. Give me 90, my friend. Give me 90. 90. 90. Ayaw niya. Ayaw niya. Give me 90. Ayaw. Ayaw, hanggang 89 lang. Pero hindi na masama. Hanggang ano lang pa. 89. Hey. Ano? Pinaganda nila yung lugar, oh. Parang hindi ko maalalang nakita to dati, o baka hindi lang mayabong yung mga Baka, puno mapapapa. natin. Eh, yun, oh. Ganda. Solid. And guys, nandito na tayo. Sa wakas. Nararamdaman ko na ang Perez White Beach, Calatagan. Ang tanong, makakaligo pa ba tayo? Oh, Saan? Sa CR? siya. Ay, nako. Ang ganda nito, oh. Mansion, oh. Cafe DM by the sea. Oo, ang ganda. Let's G, let's G. Camp Pogi. Magkatabi yan. Ito yung Perez Oo nga, no. Yay! White Beach Resort. Hey, We're back. we're back.
Namiss mo yung kapatid mo dito? Sino? Di mo alam yung kapatid mo? Na napahanap. Ano ba na ako? Yan yung number 1 basher natin guys. Oh. Pag nakita nyo yan sa kanto, Boycott nyo po yan! abangan nyo. Boycott nyo po yan! Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming biyahe. Kami po ay pauwi na. Ride safe, keep safe sa mga nanonood dyan. At baka hindi pa kayo nakasubscribe sa page namin, ha? Subscribe kayo, tsaka hit na rin kayo ng like dyan. Tapos meron kayong mga comment, huwag pong mahiyang mag-comment. So see you po sa next ride. So let's go!